Ganda ang umaga ko sa inyo lahat. Makulan na so, ang balita ngayon, itataas na yung mga online na digital. So, pasahan natin mga nanonood ng Netflix. Tataas. Pero nakaraang mga linggo, mahina ang Netflix eh. Mas malakas daw ang Congress sa Senate hearing kaya sa Netflix. So ang nakaraan, nabanggit yung pangalan ni Catherine Salazar. So sino nakakilala ko? Siya raw yung kalong-alike ni Alice Goo o Alice Guaping. So, kamukha siya, pero malayo pa rin. Pag tinignan nyo nga si Sharon, medyo kawag din ni Alice. So, maraming kamukha si Alice ko. Even si Saddam Hussein, sino nakakilala kay Saddam Hussein? So, president siya ng Iraq. So, meron siyang doppelganger. Ibig sabihin, kalok-alike niya. Eh, ang iba ang tawag dito ay political decoy. A political decoy is a person employed to impersonate a politician. So, to draw attention from the real person or to take risks on that person's behalf. So, kadalasan, even sa pelikula mapanood natin, na naloko sila. Ang napatay nila, na-assassinate nila ay decoy lang pala. So, ganun din nangyari kay Atty. Galicia. Kala niya yung kumaway sa kotse, si Alice Goo. Yung pala, yung kanyang doppelganger lang. So, sa ating pag-aaralan ngayon, yan yung madalas na nagiging problema sa history natin. Gaya ng pag-aaral natin ng series ng Hebrews. So, si Pastor Rolly last time, Hebrews din. So ngayon ang ating pag-aaralan ay Hebrews din. So, yung introduction ko may kinalaman sa ating pag-aaralan. Lagi natin sinasabi na ang Old Testament and New Covenant ay maraming mga turo na naghihiwalay dyan. Westminster, 1689, yung Reformed Baptist, and even mga dispensationalists. Sila po ay halos nag-iiba-iba, nagkakaiwalay dahil sa puro na yan. Pero sa atin, malinaw sa atin na ang Old and New Covenant ay magkaiba ang direksyon ng pagtuturo. Maliban lang kung paano mo sa dinidireksyonan o tinitignan. So sa mga napag-aralan natin nakaraan, ang Old Covenant ay larawan lamang na darating na New Covenant. Kaya even kay Jesus Christ sa kanyang Last Supper, sinabi niya na this is my blood. This is the new covenant in my blood. So makita mo, kaya mapasok sa turo ni John the Baptist, this is the Lamb of God. Pag sinabing this is the Lamb of God, may kinalalaman yun sa lumang tipan. So, ibig sabihin, ang lumang tipan ay meron siyang isinasalarawan na magkakaroon ng katuparan sa bagong tipan. So, kung yung lamb nila, yung tupa, yun yung kordero. So, sinasabi ni John the Baptist na ang kordero ngayon ng Diyos ay si Jesus Christ. So, pagsasalarawan ng nakaraan, at ito na yung bagong tipan. So, sa ating pag-aaralan ngayon, ay hango sa yung title na pag-aaralan natin ngayon, yung the shadow and the substance of the covenants.
So, nagkaroon tayo ng comparative aspects of Old and New Covenant. So, yung nakaraan at ngayon. So, yung lumang tipan at ang bagong tipan. So, shadow and substance. Ginamit na rin yung shadow and substance sa Colossians 2:17. Na kung saan sinasabi niya na ito yung shadow, ito yung nakaraan, at ito naman yung katotohanan, ito yung isinasalarawan dun sa nakaraan. Shadow and substance ayon sa Colossians 2:17. So ngayon, ang ating pag-aaralan ay about Hebrews chapter 9, verse 23 to 28. Pero bago tayo pumasok, pag-aaralan muna natin kung paano nagkahiwa-hiwala yung mga turo ng tatlong malalaking eskwela pagdating sa pag-aaral ng tipan. Ang sabi, ang Westminster does not distinguish between Israel and the church. Wala raw siyang pinagkakaiba. Para sa kanya, ang Israel daw, yun daw yung iglesia. At ang iglesia, yun yung Israel. Kaya wala siyang distinction. Yun yung sa Westminster. Kaya naniniwala sa continuity. Ang 1689 Federalista naman, sinasabi niya na ang Israel, according to the flesh, is a type of Israel. Of Israel, according to the Spirit. So may mo ang stand ng 1689 Federalism. Yung Israel, siya yung type ng church, of which yung Israel, yung church as Spirit. Tapos ang dispensational naman, God has made eternal promises to two different peoples. At ang peoples na to ay Israel at ang church, magkaiba raw siya ng pangako. At ang sabi, ito ay magkakaroon ng katuparan sa magkaibang sa dalawang destinasyon. So, dalawa talagang entity siya. Dalawang pangako at dalawang destinasyon. So, magkaiba ang tinatahak niya. So, yun naman yung dispensational. At kilala dyan si John MacArthur. So, yun yung katuruan. Pero ngayon, lilinawin natin siya sa ating patuloy na pag-aaral pagdating sa comparative aspects ng covenants. At ito po ay sa Hebrews chapter 9, verse 23 to 28. Nabasa na ba kanina to? So, mali, basahin natin. Sa Hebrews chapter 9, verses 23 to 28. Hebreo, Kabanata Siyam, talata 23 hanggang 20. So, medyo mabigat ang Hebrews pero pilitin natin siya intindihin. Ayon sa verse 23, thus it was necessary for the copies of the heavenly things to be purified with these rites. But the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the true things, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Nor was it to offer himself repeatedly, as the high priest enters the holy places every year with blood not his own. For then he would have had to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he has appeared once for all at the end of the ages to put away sin by the sacrifice of himself. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those
who are eagerly waiting for Him. So, tayo pumanalangin. Dakila Ama, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na pinagkaloob nyo upang makasama ka sa araw na itinangin nyo. Hindi lamang para sa inyo, kundi para sa amin. At alam po namin na ito po ay malaking pagpapala sa bawat sa amin, lalo na makarinig ng aral ng iyong salita. Kaya alabos po kami nagpapasalamat sa pribileyo na ito na ipinagkaloob nyo. Dalangin po namin na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na iniwan niyo sa amin, ay patuloy na kaming gabayan at bigyan niya kami ng liwanag sa aming pag-aaral upang patuloy namin matutunan ang inyong mga salita. Ito po ay patuloy namin dinadalangin sa inyo at dalangin namin ang bawat sa amin ay masumpungan niyo na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So muli, inaano ko na ang central o pinakapangunahin na tema ng Hebrews is the priesthood of Jesus Christ. And as in Hebrews chapter 9 verse 16 to 18, it clearly stands, sinasabi niya rito sa Hebrews chapter 9 verse 16, na sinasabi na ang testament ay enforced lamang after men are dead. So Old Covenant to Testament. So kaya Old Testament o New Testament na ginagamit natin, hindi na covenant. Kasi yung nagpag-covenant ay patay na. So hindi raw ma-enforce ang testament as long na yung tao ay buhay pa. So pag patay na siya, so magkakaroon ng ma-enforce na ang testament na yun. Since it has no power at all while the testator lives. So, Hebrew. Pasok tayo. Gaya ng susubaybayan natin, madalas, tinitingnan natin ang Biblia, siya po ay pinakamainam na iniwan sa atin ng Diyos. Kasi ang mga Muslim, may mga nako-convert sa kanila, pero tinitignan pa namin kung genuine ito. Even si Constantine, kung genuine. Kasi si Constantine, ang sinasabi niya na conversion niya sa pamagitan ng vision. So, sino nakakilala sa kay Constantine? So, siya po yung emperor na kumilala sa Kristyanismo nung kapanahonan niya. So, it's either na political ang kanyang ang motibo or may iba pa. Pero ang sinasabi niya, patulad ng mga Muslim, ang kanyang conversion sa pamagitan ng vision. Pero tayo naniniwala na ang ginamit ng Diyos sa atin ay sa pamagitan ng mabuting balita, yung nakaayon sa Biblia. At sinasabi nga na kaya magandang iniwan sa atin ang Biblia kasi sa pamagitan ng Biblia, kaya natin i-scrutinize, kaya natin imbestigahan. Parang isang gwardiya, pag meron nangyari sa panahon ng kanyang duty, meron nangyaring nakawan, at wala siyang ginawang logbook. Sino ba sa inyo nag-ano rito ng logbook? Yung nagre-report ng kanyang daily duties saka yung kanyang ginagawa sa buong araw na yun, merong logbook. So pagdating sa insidente, yun ang pagbabasihan, kagaya sa mga presinto, yung blatter dyan, yun yung pagbabasihan. Ganon din sa Kongreso. Kaya kailangan, pagdating sa Kongreso, pagharap mo, kailangan manumpa ka. Hindi ka pwede hindi manumpa. Kasi pag nagsalita ka sa media, pwede kang magsinungaling, pwede kang hindi magsabi ng totoo. Kasi wala namang mag-aano sa'yo, walang magkakastigo sa pagsisinungaling mo kasi hindi ka naman under ng oath. Kaya sa Kongreso, kailangan mag-take oath ka para mayroong babalikan sa'yo pag nagsabi ka ng hindi katotohanan, iko-contempt ka. So pagdating sa Biblia, yan yung iniwan sa atin ng Diyos. Kasi sa pamagitan ng Biblia, pwede natin i-examine ang lahat ng kanyang sinabi. Kung ito ba ay totoo o hindi. Unlike ng vision or experience or nung panaginip natin,
or yung hearsay. Kaya nga si Joseph Nuban hindi nagpatuloy ang kanyang ang kanyang testimony sa Congress eh. Hindi na siya entertain kasi most ng kanya sinabi, hearsay. Nalala niyo yung magnetic lifter? Kasi lahat ng ayan sinasabi, pupunta lang sa hearsay, kaya hindi nag-flourish yung kanyang pag-witness. So sa Biblia, dyan yung sinasabi nga na, sa pamagitan ng Biblia, nakasulat dyan, dead language pa nga ginawit eh. English, Hebrew saka Greek. Dead language siya, hindi siya nagpa-progress. So, ibig sabihin, intact siya. Kung ano yung nakasulat, yung sinasabing jack o yung guhit lang, parang sungay, yun ay merong mga katumbas na salita. Ang Biblia po, siya po yung gagamitin natin na testamento para natin pagbasihan kung totoo ba o hindi siya niya sinasabi. Kaya ang hirap magbase ng katotohanan pagdating sa mga vision lang, pangitain, experience, or even yung narinig lang audible voice, hearsay. Kaya pagdating sa kongreso, makita mo laging sa pamilitan ng dokumento. Dali mo yung salin mo. Saan natin malalaman kung totoo nga o hindi sinasabi mo. Kasi doon malalaman dokumento. So sa Biblia naman, dito malalaman, kagaya nito, ano ba talaga ang sinasabi? Ayon sa sinabi ng nagsalita. Noong nakaraan, pumunta kami ni Jason. Last Sunday pa yun, nung last Sunday, before Pastor Noel, bumili kami ng aircon. So, yung time yata na nag-preach ako about sa blood. Blood of ghosts, tas blood of Jesus Christ. The shadow and the substance. So, tinanong ko si Jason, paano ngayon yan? Ang sabi sa Hebrew chapter 9, verse 22, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Ang aral ng nakaraan, purification of the flesh and purification of the conscience. Bakit ginamit ang conscience? Kasi ang conscience sa yung flesh may kinalaman yan sa sin. Pero sabi, yung mga duguro ng kambing, ng baka, nililinis lang nga ang inyong laman. Hindi niya kayang linisin yung guilt and conscience mo. So, para silang kasalanan, pero ang mga ginagawa sa lumang tipan, kaya niya lang linisin ang mga external na kasalanan natin. Hindi niya kayang linisin yung guilt mo sa kayong conscience. Kasi kung yun ay nakakalinis, hindi na kailangan pumunta ni Jesus Christ. So, makita mo, yun ay pagsasalarawan lamang ng paglilinis. So, sabi sa Hebrew chapter 9, verse 22, without the shedding of blood, there is no remission of sins. So, ano nga yung itsura nito? Totoo ba ito? O mali? So, ngayon, dahil nakasulat yan sa Biblia, kaya natin i-dissect, i-examine kung ano ang ibig niya sabihin. So, kung ang purification of the flesh ay sa lumang tipan, so, totoo naman, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Sinasabi ni Pastor Noel, ni Rolly, kung makikita mo sa lumang tipan, yung kanyang tabernacle, yung Holy of Holies. So, makita mo kung gaano siya at sama nga ng amoy eh. Sanay ba kayo makaamoy ng dugo? Alam niyo pag nakapunta kayo sa emergency o sa morgue, kagaya ng pamangkin ko, yung pinatay ng Muslim sa pamagitan ng ice pick, marami sa likod. Hindi na sila buhay kasi ice pick yun, hindi makakalabas ang dugo doon. So may internal hemorrhage ka. So makita mo yung damit niya, yung dugo, malansa ang amoy. So ano ba yung itsura ng Holy of Holies? Puro dugo yun. So para sa matadero. So sabi dito, without the shedding of blood, there is no remission of sins. So ibig sabihin, yung purification of the flesh, nililinis lang yung external mo. Pinatatawad lang yung mga nagawa mo externally. Pero yung conscience mo, yung sinasabing purification of the flesh, yung mind mo, yung spiritual guilt mo, sa conscience mo, hindi niya kayang linisin.
At yung ibig sabihin, si Jesus Christ lang, yung blood ni Jesus Christ lang, ang pwedeng maglinis nun sa'yo. So makita mo yung Hebrew 9:22, totoo. Pero kailangan makita mo yung shadow at yung substance. Blood of goats, tas blood of Jesus Christ. So ibig sabihin, yung more than or yung superiority of Christ sa Hebrew, ang tinutukoy niya, ito yung kaganapan ng tinutukoy sa lumang tipan. Ito yung dugo ni Kristo. Hindi na lang kambing o baka. Hindi na lang tupa. Kaya pag sinabi ni John the Baptist, sinabi ng Holy Spirit, this is the Lamb of God. So babalikan mo yung lumang tipan. Kaya makita mo yung shadow at substance. Kaya mas maganda matutunan natin to. So ito po yung text case. Madalas ito yung tinuturo. Without the shedding of blood. Totoo naman to, pero kailangan alam mo yung background. Ang lumang tipan ang tinutukoy, yung purification of the flesh. Pero ang new covenant, itinuturo niya, purification of the conscience. Ito yung superiority of Christ's death. Sabi sa Leviticus 17:11, tinuturo naman po, the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your souls. So sinuturo sa Leviticus yun. Para magkaroon ng atonement, ang bawat isa na nagkasala. For it is the blood that makes atonement by the life. So kung yung dugo, yun yung life, yun din yung gagamitin na pambayad sa iyong kasalanan. Pero makita mo, itinutukoy lang ng Leviticus chapter 17 to verse 11, patungo lahat yun sa substance. At ang walang ibang substance, kundi si Jesus Christ. Now God forgives men only on the basis of Christ's shed blood. So makita mo, yung laging pinabanggit noon na Hebrew 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Alam na natin ngayon, sa pamagitan ng Hebrew, binibigay yung background. Ito yung shadow, ito yung substance. Kaya inaalala uli natin yung sinasabi nga purification of the flesh and purification of the conscience. Both to purify men through their sins, but only Christ's atonement can free us from the coming wrath of God. Yung propitiation, yung guilt and conscience. So, kaya maisip natin, come to think of it, if the sins from the Old Testament pertains only to the flesh, meaning it is only external cleansing. Why there's a need for the internal administration of the Holy Spirit on the Old Testament people? Kung yun ay external cleansing, yung Old Testament, because it pertains only to the flesh, why there's a need for the internal administration of the Holy Spirit? Pumapasok sa mind ko, paano nangyari yun? So, ibig sabihin, talagang external administration lang ang Holy Spirit sa Old Testament people. Hindi kailangan na internal administration, pamamahala internally ng Holy Spirit. Kasi most ng Old Testament cleansing ay external. Sa flesh lang, hindi sa conscience. At yun yung sinasabi ng Hebrew. So ngayon, pasok tayo sa ating pag-aaral, the comparative aspect of the covenant series natin. It's about the type, the shadow, and the substance of the covenant. Sabi sa Colossians chapter 2, verse 16 to 17, therefore, let no one pass judgment on you in question of food and drink, or with regard to a festival, or a new moon, or a Sabbath. Verse 17, these are shadow of the things to come, but the substance belong to Christ. That's Colossians 2:16 to 17. The shadow and the substance. So makita natin sa verse 23 ng ating pag-aaral, ang sabi that it was necessary for the copies
of the heavenly things to be purified with these rites. But the heavenly things themselves with better sacrifice than this. So makita mo, sabi nga, ang paglilinis na ginagawa ng mga high priest dati, dun lamang sa earthly things. So nililinis lahat ng mga may kasalanan doon, and even yung mga nasa loob ng Holy of Holies. Kasi nang galing ng kanilang paglilinis sa pamagitan ng kaligtasan sa darating na angel of death dun sa Exodus. So kaya nagkaroon sila ng ritual na patuloy na ginagamit ng dugo at sinabi rin sa Leviticus. Pero yung ginagamit na yon na paglilinis, yung ritual na lang, yung mga rites na yon, ay copies lang daw. Kopya. Kaya sa pagdating sa heavenly things themselves, with better sacrifice than this. So, ibig sabihin, kung heavenly things na ang paglilinis, yung nagawa na natin kasalanan doon sa ating Ama, kailangan yung sacrifice na gagamitin, much better than this. So, nakarami, nag-aralan natin sa paglilinis ng purification of the flesh. Yung dugo ng kambing, baka, tupa. So, yun yung ginagamit. Pero pagdating sa mga paglilinis, lalo na doon sa heavenly tabernacle, unlike sa tabernacle na gawa ng tao, kailangan ang paglilinis na alay ay much better than this. At sabi sa verse 24, For Christ has entered, not into holy places, made with hands. So makita mo, yung ginawa ni Cristo as a high priest, hindi siya pumasok sa tabernacle made of man's hands. Hindi yung nakikita na yun. Ang kanyang pag-aalay, doon mismo, sa templo, sa amod, sa presence ng ating Diyos, as high priest. Kaya mas better yung kanyang sacrifices. At sabi nga, yung holy places made with hands, which are copies of the true things. So, siya yung shadow ng substance. Yung sinasabing, siya yung larawan na darating na katotohanan. But in heaven itself. So yung gagawin niya, hindi na rito, kundi doon sa langit mismo kung saan meron tayong kasalanan sa ating Ama. Now to appear in the presence of God on our behalf. So makita mo yung pagiging high priest Jesus Christ. Lord, what is to offer Himself repeatedly. So makita mo, ang sinasabi rito, yung copies. Better. Yan yung mga word na binabanggit ng author. At ang sabi, repeatedly, as the high priest enters the holy places every year with blood, not his own. So, minilinaw pa, yung blood na yon, hindi yung blood yun ng mga high priest. So, makita mo, yung better sacrifices na meron sa darating para sa tunay na kaganapan, nung nakaraan na yun, nung shadow o anino na yun, ay gagawin mismo ng high priest at sa sarili niyang dugo. So makita mo yung tema ng Hebrew, laging much better, laging superiority of Jesus Christ. For then He would have to suffer repeatedly, another word, repeatedly, since the foundation of the world. So yun yung ating mapapasin dito na paulit-ulit, repeatedly copies better on our behalf, tapos not His own blood. Hindi na yung dugo ng kambing, ng baka o tupa, but His own blood. So ang tinutukoy dito, yung sinasabi nga natin, na unang punto, yung shadow. Tinuturo ng author ng Hebrew na lahat na nangyari sa nakaraan, even yung author ng Colossians, si Pablo, Colossians 2:17, yun ay larawan lamang nung nakaraan.
Colossians 2:17, yung festivals nila, yung new moon, yung mga Levitical rites, mga rituals nila, those are only shadow of the true things that will come. Binanggit doon, dalawang beses, yung copy. Ang copy as shape, na tinutungkulan ay shadow, a shape or shade cast by an object that blocks the light rays. An archetype. Ano pa ba yun sa mga engineer? Ano yung tawag nila sa nakikita natin? Prototype. So, ang tawag doon ay foreshadowing or reality or corresponding reality. So, parang ano sa yung pagsalarawan lang ng tunay. So, yan yung kopya, sa yung shadow. Kaya lagi yung sinasabi, hindi mo kaya i-identify sa pamagitan ng shadow kung sino talaga yung darating. Kaya makita mo yung mga apostles lang nagsasabi, Jesus is the Christ. Pagdating sa Acts, Jesus is the Christ. Jesus is the Lord. Kasi nakita nila yung propesiya at mga pangako sa lumang tipan, lahat yan, itinuturo lahat. Eto, sabi ng mga apostol, si Jesus Christ yung katuparan. A shadow ang ibig sabihin, an image, a shape, a sketch, an illustration, or an outline, or hint of things to come. Kamayita mo, tatlong turo, Westminster, 1689 Reformed Baptist, Dispensational. Kaya ako tumatayo sa Reformed Baptist Federalism kasi mas malinaw ang tinuturo niya na ang author ng Hebrew is about shadow and substance. Shadow, it served as a pattern. Sabi sa verse 23b, copies of things, a model, a design, or an example to follow by other. At pinipinpoint si Jesus Christ. Sa verse 26b, of which Christ is a better sacrifice. So pattern lang, copies, shadow. Meron siyang tinuturo, papunta ron kung sino yung tinutukoy niya. Hindi mismo si Jesus sa pamagitan ng lumang tipan. Kaya nga, ang daming ang tali sa lumang tipan. Even yung sa Badista, even yung Mormons, makita mo, totoo naman yung pagdating sa pagkain. Bawal yan, bawal yan, bawal yan. Masama sa katawan natin. Pero lahat yung patungkol lahat sa tunay na pagkain. Malinis, magkakaroon ng ang buhay na wala hanggan. Yung tubig na to, ay itong tunay yung tinutukoy na, yung tubig na balon, si Jesus Christ ang tinutukoy na tunay na tubig. Everlasting, na false, na magkakaroon ka. At ang sabi rito, it serves as a figure. Verse 24, copies of the true things. Ang ibig sabihin, siya yung representations, a diagram, or illustrative drawing. This is what the holy places in both the tabernacle and the temple were. Drawing lang siya. Example lang siya, illustrative drawing lang. Yung mga meron sila during that time. They were made according to the figure of the true, most holy place. And that's yung temple of God. Yung abode ng ating Diyos. So yun sa kanila, during that time, itinuturo lang na mayroong mas holy place at meron din much better sacrifices. So hindi dito. Kaya nga marami sa atin parang ito na yung paraiso. Hindi pa dito ang paraiso. Hindi pa to yung buhay na inahangad natin. Meron pang much better na prepare sa'yo ang ating Ama. Pero most of the time, yung mind natin, nakakaw lang dito. Yung sarap ng buhay, yung maginhawang buhay, nandito lang tayo. Yung leisure and pleasure natin, nakapokus lang dito. Kung iahawig to ng author, doon sa turo nila dati,
Tapos sa modern times naman natin ngayon, ito yung buhay. No, hindi ito yung buhay. Ito ay pagsalalarawan lang ng mga darating. So, ibig sabihin na tinuturo ng shadow, tinuturo lang, it has frequency. Yung word na repeatedly, yung characters ng shadow, it has frequency. Frequency is the rate at which something occur at a particular time. Repeatedly. So, yung makita mo, meron siyang, ano pa frequency sa Tagalog? Wala, mahirap na mag-Tagalog pag gano'n. Ito ay may maraming beses. Mahirap mag-Tagalog pag frequency. It has a limited and insufficiency in effect. Limitado raw yung shadow. So, kung titignan mo yung shadow, gugulat ka sa aso namin. Gano'n naman lahat ng aso eh. Wala silang narinig na yabag. Pero alam na parating ka. Gano'n ka sa yung aso eh. Kahit malayo ka, papansin na nasa loob sa bahay, may parating na si ano. Napapansin ba sa aso yun? Pero hindi natin may kumpara when it comes to shadow. Ang shadow, limitado lang ang malalaman mo. Hindi pa yun yung tunay. Meron siyang insufficiency in effect. It is temporary in effect because of its imperfection. Pwede mong masabi sa anino kung mataas ba to, mababa, mataba pa to, kaya. Pero hindi mo pa rin siya kilala kung sino siya. Kagaya ng pag ina-assassinate ng tao, pwedeng dayain yung taba eh. Magsusot lang ng maraming makakapal sa katawan nyo pag may assassinate. Diba, Jo? Parang kahit pala kasi na matabayan eh. Kasi mga helmet lang naman yan sa jacket. Pero pwede pala kasi na matabayan dahil lalagyan ka ng maraming foam sa katawan. Pero payat ka lang. Kaya iligaw. Kasi hindi pa nakikita mismong tao. Diba? Kaya iligaw. Kaya makita mo, yung shadow, limited and merong insufficiency in effect. Gaya ng tinutukoy dito sa verse 23 to 26. So, yun po yung shadow. Kagaya sa atin, sino ba dati dito? Sino ba ang dating Roman Catholic dito? Roman Catholic ako. Na-appreciate nyo ba ngayon kung bakit ang mga Christians hindi nagsusot ng cross? Lalo na yung cross na may tao. Di ba? Kunyari, naregaluhan ka ng kaibigan mo, hindi sa Christian. Yung binigay sa yung cross, may tao, pero gold. Sabi niya, ibibigay ko sa yan, pero kailangan suot mo para lagi ko nakikita na na-appreciate mo yung niregalo ko sa iyo. Ano sa tingin mo? As a Christian, susot mo yun? 24K. 24K gold. Yung cross nila, ano ba yan? Binili ko pa yan ng Rome. Pero bibigay ko sa ito, pero gusto ko lagi mo sa sinusuot. Ano sa tingin nyo? Tanggapin nyo? 24 carats gold. Patunaw po. Pero kailangan gusto makita suot-suot mo yan, ha? Ganun po ang Roman Catholic. Jesus still hangs on the cross. It's symbolic of His continued suffering. Kaya lagi tayo mayroong mahal na araw, mayroong pinapako. Pagpapatuloy ng kanyang suffering. But the great reality is this: the sacrifice of Jesus was entirely sufficient. He is no longer to suffer. Kaya makita mo, magkaroon man ng Christian church, cross lang, wala ng tao. Minsan nilalagyan pa nila ng violet na alampay, para pagpapakita na wala na yung Jesus sa cross. Sa kanila hindi, kailangan natin si Kristo. Kasi ganun ang kanilang doktrina, kailangan nagpapatuloy si Kristo na nagsasuffer to remind them. Nakuha nyo? Kaya parang awkward sa isang Christian. Nagsusot ka ng cross na meron pa rin tao. Kasi ang cross,
wala na si Kristo. At yung tomb, yung kanyang libingan, wala na ron. The cross and the empty tomb. Yun ang dala-dala natin as a Christian. So tinuturo bilang hamon sa atin, we can contribute to our salvation. We can, ang tangi lang natin maaambag sa ating kaligtasan, kasalanan. Kasalanan na naging dahilan kung bakit kinakailangan niyang isakripisyo ang kanyang pagiging Diyos tao para sa isang makasalanan tulad natin. Yun lang ang naging ambag natin pagdating sa kaligtasan. Wala tayong ambag, tanging kasalanan lang. Kung bakit kailangan ibigay ng kanyang ama ang kanyang anak para magdusa para sa ating kasalanan. Kaya makita mo, sabi ko, parang ang hirap tignan nito. Christian ka pero may susot-sot kang cross. Christian ka, bakit ganito yung buhay mo? Christian ka pero nandito sa ganitong business. Parang hindi nakita yung sinasabi nga, eto yung nakaraan. Eto yung ngayon. Merong pagbabago, hindi pagpapatuloy. The law cannot save a sinner, nor sanctify a saint. Hindi kaya tayong iligtas ng batas. Bakit? Pag tinignan mo kasi ang batas, wala po nakakasunod dyan. Anong batas ng Diyos ang kaya nating sundin? So makita mo, sabi ko nga, during gospel, ang preaching Jesus Christ, gospel of kingdom. Ang gospel of kingdom, pakikita lang na makasalanan ka. Sa New Testament, gospel of grace. Dito ka maliligtas sa biyaya. Yung gospel of kingdom, pinamumukha lang na makasalanan ka. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Sino nakagawa? Hindi partial, ha? Hindi one time. Hindi yung fluctuation. Minsan nagagawa, minsan hindi. Ang sabi, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. That's the gospel of kingdom. Ang kasalanan ay hindi lamang yung pumapatay ng tao. Ang kasalanan ay dun din sa mind mo. Nag-curse ka sa isang tao. Sino nakalusot doon? Pag tumingin ka sa isang babae, adultery siya. Hindi mo na siya kailangan galawin. Sa mind mo pa lang, kasalanan siya. Sino nakalusot sa gospel of kingdom? Gospel of kingdom, God news, pinakikita lang gano'n ka-sinful. Kaya makita mo sa preaching ni Pablo, doon lang papasok ang gospel of grace kasi sa biyaya ka lamang maliligtas, hindi sa pagsunod sa batas. Ang pinakamas nakatotohanan ngayon, mas morally righteous pa mga unbeliever kaysa sa believer. Pansin nyo, pagdating sa pag-aasawa, mas marami pang morally righteous ng mga unbeliever. Pagdating sa pag-aasawa. Bakit? Kasi nakabantay sila sa batas. Yun ang nagagawin sa kanila, morally. Ang mga believer, we are legally righteous lang. Kasi makikita natin, sabi ni Pablo, magmula naging Kristiyano ko, magmula nung nalaman ko yung batas, mas lalong dumadami ang kasalanan ko. Magmula nung nalaman niya yung batas ng Diyos, mas lalong dumadami ang kasalanan ko. Totoo ba yun? Oo. Yun yung dati mong hindi alam, pinalalampas mo lang, walang bigat sa'yo. Pero nung naging bagong tao ka, nung nalaman mo yung batas ng Diyos, bawat kibot mo, bawat bigkas mo, bawat galaw mo, at bawat iniisip mo, pumapasok ka sa kasalanan. Totoo ba yun? Ganun na tayo ka-sensitive sa kasalanan kasi binulat ka na. Binuksan na ang isip mo pagdating sa batas ng Diyos.
So the law cannot save a sinner, nor sanctify a saint. Laging biyaya lang, tanging biyaya lang. Sabi nga rito, would you rather tell a shadow that you love it or a person? Ritual without Christ is like kissing a shadow. Yun lahat ng ginagawa natin. When it comes to law, when it comes to moral, para ka lang daw humahalik sa isang anino. Parang sinasabing, mahal kita, pero anino lang ang hinahalikan mo. Kasi lahat ng law, lahat ng anything about moral, cannot save a sinner or sanctify a saint. Pangalawa mapansin natin, when it comes to substance. Sabi sa verse 26, but as it is, ilang version ba meron pa dyan? May New King James Version pa ba dyan? NASB. May comparative ba yan? Sa verse 26. Sabi sa ESV, but as it is. Pero sa ibang version, but now. Ito na yung lagi ko sinasabi, isa sa mga signature ni Pablo, yung but now. Siya lang gumagamit ng but now. Si Pablo po ay isang Pariseo. Magmula na na-encounter na si Jesus Christ sa Damascus at nagkaroon ng revelation sa kanya, yung resurrected Christ, nagbago ang kanyang ecclesiology. Pagdating sa iglesia, nagbago ang kanyang pananaw. Pagdating sa kaligtasan, soteriology, nagbago rin yung kanyang pananaw sa kaligtasan. At pagdating sa soteriology, turo kay Jesus Christ, yung Messiah, nagbago rin yung kanyang pananaw. Because of revelation of resurrected Christ. Kaya magkakaroon ng abrupt change. At sinasabi, kay Pablo mo na makikita yung sinasabi, but now, doctrine. Sabi sa verse 26, but as it is. Pero sa New King James, sa King James Version and sa NASB, but now, nunide, or noonde sa Greek, has appeared once for all at the end of the ages to put away sin, but by the sacrifice of himself. Verse 27, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. So may textual case tayo number 2, yung verse 27. Verse 28, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. So nilagyan ko sa aking notes, yung eagerly waiting for Him. Kasi most ng Christians, definitely, eagerly waiting for Him. Kagaya ni John, Apostle John sa Revelation, come, Lord Jesus Christ. Kasi ang tunay na Kristiyano, kahit anong oras, handa sa mamatay. Kasi naniniwala siya, much greater ang buhay sa piling ng Ama kaysa dito. Pero mga unbeliever, ayaw mamatay. Alakan mo nga yan ng memorial plan. Ayaw niya, malas siya, malis ka dyan. Hindi namin pinag-uusapan ng kamatayan. Pero mga Christian, sina-avail ang memorial plan kasi pinaghahandaan niya at going forward siya lagi, eagerly waiting for Him. So verse 26, sabi sa King James Version, but now. Sabi sa NASB, but now. Pero sa ibang version, pero most, karamihan ng translation ng version, but now. Pero sa ESV, but as it is. So, ibig sabihin, ngunit ngayon pa rin, ganun na tinutukoy niya, ngunit ngayon, He has appeared once for all. So, yung word na once for all, hindi na siya repeated. Hindi na yung dati. Si Jesus Christ na, yung substance. At ang substance na yun, hindi na limited. Unlimited na yung kanyang effect. At meron ding sufficiency, sapat. Kaya once for all. At the end
of the ages to put away sin by the sacrifice of Himself. So, binabato uli sa lumang tipan. Yung high priest, hindi yun kanyang dugo. Pero itong high priest na to, mismong siya ang iaalay niya, yung sarili niya. At yung textual case natin, yung text case natin na verse 27, madalas lagi ito nagagamit. As just it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Madalas natin nakukuha ito. Ginagamit natin ito sa text na to, pero kailangan mailagay natin sa hermeneutics, right interpretation. So, totoo naman, just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Paano ngayon yung Romans chapter 8 verse 1? For there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So ano ibig sabihin nun? Sino ngayon may judgment dito? Ang mga believer ba, yung may union kay Christ, mag-a-undergo pa rin ang judgment? Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 1, no condemnation. So ano ibig sabihin ng teksto na to? Ang teksto na to, it means, hindi ito patungkol sa'yo. Kasi ginagamit yung teksto na to sa yung turo ng reincarnation, yung turo na yung kaluluwa gumagala, di ba, ginagamit natin to. Hebrew chapter 9 verse 27, appointed to die once. After that comes judgment. Romans 9:27, ginagamit sa turo ng mga Koreans, naniniwala sa reincarnation. Mga Hindu, naniniwala sa magiging hayop. At yung mga Katoliko, naniniwala sa kaluluwang gala. Pag namatayin na, hindi. Sabi sa Romans chapter 9 verse 27, after ng judgment na eh. Di ba yun ang ginagamit natin? Pero alalahanin natin, ang author ng Hebrew, hindi patungkol sa atin. Lahat siya, patungkol kay Kristo. So, ibig sabihin, yung Hebrew chapter 9, verse 27, patungkol kay Kristo. Kaya sinabi niya, verse 28, so Christ. So, galing sa 27, so Christ. Sabi sa verse 28, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time. Not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. So, ibig sabihin, tinuturo ng author, yung judgment na to, itinutukoy ito kay Kristo. Siya na walang kasalanan, ay naging makasalanan dahil sa atin. Yung dapat na tayo magbata ng ating parusa, siya ang nagbata. Nakuha nyo? At ang sabi, just as is appointed to die once, sa kanya, minsan mamamatay, ibig sabihin, yung kanyang propitiation, yung kamatayan, isang beses lang, once and for all, hindi repeated, gaya na sinasabi sa lumang tipan. Isang beses lang. And after that, judgment. So, ibig sabihin, yung kanyang propitiation, malalaman natin na tinanggap siya ng ating Ama, yung tinatawag na vindication, pagdating sa kanyang muling pagkabuhay, resurrection. And after that, sinasabi, will appear a second time. So, ibig sabihin, ang judgment kay Jesus Christ, yung vindication na tinutukoy, hindi lamang resurrection. Even yung second coming niya, pagpapatunay na yung judgment tinanggap, yung kanyang propitiation tinanggap, yung ginawa niya minsan ng matay, tinanggap ng ating Ama yung judgment, yung vindication. Sa pamagitan ng kanyang resurrection at sa pamagitan ng kanyang muling pagbabalik. At ang sabi, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. So, ibig sabihin, yan yung glorification, yung order of salvation. So, yung consummation ng ating kaligtasan. So, ibig sabihin, karamihan, definitely, sinasabi lahat ng mga niligtas niya, eagerly waiting for Him.
Hindi siya nalilibang sa mundo na to. Lagi siyang mapagbantay sa muling pagbabalik ni Kristo. Hindi siya nalilibang o nililibang ng mundo na to. Kasi aware siya na ang kaligtasan niya ay malulubos sa pamagitan ng pagbabalik muli ni Kristo. Pakakawalan ka na rito sa sinumpang laman na nagpumilit na sinasabi ni Pablo na yung gusto mong gawin, hindi mo gumagawa. At ang away mong gawin ay siya mong nagagawa because of this. Ang muling pagbabalik niya, hindi na patungkol sa kasalanan, kundi para malubos na. Yung nangyaring judgment na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Resurrection and consummation. That's the meaning. Yan po yung textual case natin. Romans 9:27. It's not about you. It's not about them. It's not about us. It's about Jesus Christ. Kasi ang judgment lang na meron nangyayari sa Revelation, yung mga hindi wala kay Kristo. Pero sa atin, hindi. Rewarding na lahat ng may union kay Kristo to those who are eagerly waiting for Him. Yun nasasabik sa muli niyang pagbabalik. Kaya malaking questions nga eh. Bakit pag iniimbitahan ka ng gawain, hindi ka excited? Bakit pag may sa ibang patungkol sa ibang gawain, may kinalaman sa mga gusto mo, pangarap mo, ang sipag mo, gumagawa ka ng paraan para makatalo, makaten. Pero when it comes to, pag yun lalo makikilala si Kristo, hindi ka excited. Kahit na pag-aaral ng salita ng Diyos, madalas inaasa mo lang sa pastor. Hindi kagaya ng nakaraang fellowship yata ng mga kababayan, ang turo sa kanila, kailangan meron kang Berean attitude. Kahit na si Pablo pa yan, kahit na si Pastor Noel pa yan, sa Bible pa rin ako titingin kung tama tinuturo mo. Kasi lahat ng Kristiyano binigyan ng rights and responsibilities to investigate and properly examine the scriptures. Gusto natin makuha second, hindi na first hand. Gusto natin kadalasan nakukuha natin second hand. No, sa isang tao, normal na gusto niya first hand siya. Ano second hand? Sa Berean, sabi nga, much more noble ang mga Berean kaysa sa Macedonians. Kasi they examine the scripture kahit si Pablo pa nagtuturo sa kanila. Ngayon, pagdating ba sa gawain, nagsusumikap tayong lumalim? Paano ngayon niya kung lahat ng teksto na babalikan natin, na pinagistan natin dati, babalikan natin sa hermeneutics, ite-text case natin. Kung tama ba yan? Sa Diyos, walang imposible. Balikan natin yung teksto. Tama ba yun? Pagdating sa lahat ng bagay na hilingin mo, what you confess, you possess, yung ba yung ibig sabihin no? Pinakinggan mo lang sa nangangaral. Hindi mo pinag-aralan maigi. Di ba? Alam niyo ba matinding laban sa uling araw? Yung ating laman, saka yung deception na pwedeng gawin sa atin ang mundo na to. Pero dahil may Holy Spirit ka, lagi kang igagabayan. Pero yung wala Holy Spirit, lalo na sa uling actually, magkit na nga laban ngayon. Ang bumabagsak na ngayon, pastor. Dati mga nasa upuan. Ngayon, bumabagsak na karamihan pastor. Hindi rin spared, even mga reformed pastors. Bakit? Ang bigat ng laban. Ang mundo ngayon, gusto lahat yumaman. Napanood ko, party list, ginamit si Diwata. Hindi pala vendor, kontratista pala. Mga trader and contractor pala, bilyon ang puhunan. Pero vendor, party list. Si Diwata, pang-apat. Butik makuha niya pa yung pang-apat na upuan. Ang mga nasa ulan, 1, 2, 3, puro negosyante. Pero vendor, party list. Si Alice Goo, pakikita sa'yo lahat. Yung mga necklace niya, relo, damit, bag,
Ang yayaman, lahat doon lahat. Ang mga Pinoy ngayon, for sale. Lahat ng upuan ngayon, for sale. Mga politiko ngayon, for sale. Name your price. Bibigay yan. Ganun ang mundo ngayon. Kahit naririnig ko sa kalsada, nagsusumigaw, mga nagde-demo, nabili rin. Walang spare. Walang makakalusot sa enticement ng mundo na to. Everything is for sale. Kahit magkamag-anak pa kayo, pag pinag-usapan ng pera, maghihiwalay kayo. Kaya kang ibenta at i-betray ng kamag-anak mo because of pera. Ganyan ang mundo ngayon. Nagiging revelation, lovers of money. Sa Timothy, lovers of money. Nangyayari na po ngayon yan. Kasi nakapokus lang sa shadow, hindi sa substance. The substance is a physical things that can be seen, touched, or measured. The substance is the reality. Kagaya ng nagamit, lagi sinasabi ni Pastor Noel, para ang piloto, after ng pag-aaral mo, theoretically studying, kung paano ka maging piloto, papasok ka ngayon sa practice, simulation. Alam ko, si Dab, iba may driving ngayon, gumagamit na ng computer, tapos may hawak ang malibela. Simulation tawag doon, para ka nagda-drive, matapa ka rin ng preno. Pero hindi pa yun ang actual na driving sa kalsada. Pero matututo ka na. Mga piloto gumagamit din ng simulation. ASM meron. Ayun, meron na. Ay, tinawag, mag-drive, tatlong ano yan. Paikot ka. Paikot yan. Tatlong monitor yata, unahan, dalawa sa gilid. Para nasa loob ka ng kotse. Pero sabi, ang substance, kasulad daw ng ganito. Piloto na nag-ano ng aeroplano through simulation. Kala mo, totoong aeroplano. O kaya nag-drive ka, kala mo totoong sasakyan din ang drive mo. Pero dadating ang time, yung the real driving, the real pagiging piloto, actual na. Yun yung binigay na limbawa ni Pastor Noel. Ganun din po sa dati. Ngayon, ito na yung actual, ito na yung reality. Totoo nga sa aeroplano ka na nagpapanda ka na, may mga pasahero ka na. So, ano ibig sabihin ng substance? Ano yung characters ng substance? Ang substance po, yan po yung sinasabing yung katotohanan. Yan po yung fulfillment ng shadow. Ang ibig sabihin, yung substance, siya po yung tinatawag na reality or truth. The truth of all matters. Ano po yung matters? Yung prophecies and promises from the old. Ito na yung tinutukoy, ito na yung substance, ito na yung reality. Ito na yung katotohanan. Sabi sa Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law. So, yun po yung mga promises. Or the prophets, sa po yung mga prophecies. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Yung word na fulfill, from shadow to substance, means truth. Sabi sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, inamin natin yung shadow. Kaya makita mo yung Hebrew, gusto nila bumalik sa dati. Pero hindi. Ang sabi, si Jesus Christ ang daan. Pabalik sa Ama. Walang ibang makakapunta sa Ama na hindi sa pamamagitan ni Kristo. Sa iyong katotohanan. Sa iyong substance ng promises and prophecies from the old. At ang sabi pa sa John chapter 1 verse 17. John chapter 1 verse 17. For the law was given to Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Ang sabi, yung law kay Moses, ibinigay sa kanya. Pero ang sabi, grace and truth came through Jesus Christ.
Ang ibig sabihin nun, yun yung substance. Siya yung palpilme. Ito yung pangako, siya na yung katuparan, siya na yung katotohanan. Ito yung larawan, ito yung anino. Ito na si Kristo, ang larawan. Ay ang katotohanan, ang katuparan. Kaya may ito mo, mas minamahal natin. Kaya nga, kung walang regeneration, mas mamahalin natin yung nakikita natin, nararamdaman natin, naamoy natin. Lahat na nakikita natin, nararanasan natin, yun lang ang minamahal natin. Hindi natin kayang mahalin kung ano yung ipinangako sa darating. Kaya natin i-give up lahat. Kung alam natin kung ano yung darating. Pero kung hindi mo alam kung ano yung darating, pwede mo siyang i-give up sa pamamagitan ng lahat. Baliktad. So, yung makita natin yung tinuturo ni Pablo, yung but now, yung noonday or noonday sa Greek. Pabalikan ulit natin, but now is a favorite expression and signature of Apostle Paul on his epistles. Paul used this expression to mark a dramatic contrast to what had been before, but now changed. Remember, Paul was a Pharisee, learned at the feet of Gamaliel. So his ecclesiastical, soteriological, and Christological abruptly turned 360 degrees na bago. Kasi kala nila, sila lang ang iglesia. Ano ba tawag sa kanila? Yung Israel lang ang congregation. Sila lang yung bayan ng Diyos. Soteriological, pagliligtas, sila lang ang iligtas. Kaya nga hindi nila matanggap ang mga hentil eh. Kung kailangan matatanggap lang namin ang hentil, kung lahat ng mga batas, gagawin nila. Lalo na yung kay Moses sa kayong pagtutuli. Ganun ang discussion nila that time kasi sa kanilang kaligtasan, sila lang ang ligtas unless magkaroon ka ng badge through us para ka maligtas. Ganun na sa vision sa kanila. Pinangimen yung Christological. Kaya hindi nila matanggap si Kristo kasi iba ang pinoportray ng Kristo sa kanila. Ang Kristo sa kanila, yun nasa may ni John the Baptist. Nakita ko na yung Messiah sa book of Isaiah. Yung meek servant, suffering servant. Pero nasa ngayon yung reigning king. Kaya sabi ni John the Baptist, meron pa ba kami ibang hinihintay na Messiah? O ikaw na yun? Kasi during the time nasa dagan siya, pinaparusahan sa ni Herod. So kailangan nila na reigning king. For 300 years, naghihintay sila na reigning king, kamarami silang makabayan. Kagaya ni Simon, yung mga lumalaban sa gobyerno, imperyo ng Romano. Kasi still, they waiting. Kailangan maligtasan nila, maligtas sila dito sa mga tyrannic na mga Roman emperors. Yun ang nasa isip nila. Ang kaharian, may babalik uli ang paghahari ng Diyos sa pamigitan ng Messiah. Pero ang nasa may nila, yung ganung panunungkulan. Kaya sinabi ni Jesus na dadapin siya, kung ang aking kaharian na dito, kaya ko magdala ng maraming anghel para iligtas ako, pero hindi rito ang kaharian ko. Ibig sabihin, ang mind nila, nandito ang kaharian ng mga utyo. Kapag natin kay Pablo, nagbago dun sa Damascus at sa kanyang continuous revelation of the resurrected Christ. Nabago. Kaya makita mo, yun yung signature ni Pablo, yung but now, sudden or abruptly change. To this expression, the great apostle communicated the wonderful Bible truths. Whenever we encounter the phrase, but now, it is a signpost that knows before and after reality. The before was our state before Christ's work on the cross, and the after is the new state of things as the result of Christ's work, His death and resurrection, and His revelation, resurrected Christ to Paul. We learn these doctrines and truths from Paul. Jesus did not reveal them in His earthly ministry, and Peter learned
Jesus did not reveal them in His earthly ministry, yung but now. Even to Peter and the 11 were ignorant of them until Paul revealed them. 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 16. How did Paul learn these truths? Paul received the but now truths directly from the risen Christ. Gaya na sinasabi sa Galatians 1:1 and verse 11 and 12 and Ephesians 3:3. From the resurrected Christ, hindi nga ni-reveal yung but now. Kasi during that time, ang concentration ng teaching Jesus Christ about the gospel of King, the bad news. Hindi niya maibigay ang good news kasi hindi pa siya namamatay. Hindi pa nakikita yung Hebrew 9, chapter 10:7, yung judgment. Yung sinasabing tinanggap ng Ama. Kaya nagkaroon siya ng resurrection. Nakuha nyo? Kaya hindi niya may turo yung gospel of grace that time. Gospel of kingdom lang yung bad news. Hindi niya may tuturo yung good news as long na wala pa yung judgment. Yung sinasabi sa Hebrew chapter 9 verse 27. Ang judgment yung kanyang resurrection. Ibig sabihin, pag nag-resurrect siya, dadating muli siya, second coming as consummation ng ating salvation, yung completion. Ibig sabihin, yung judgment tinanggap. So, ang Hebrew 9 chapter 27 is about Jesus Christ. Kaya makita mo, si Paul lang ang tinuruan ng gospel of grace. Paul received the but now truths directly from the risen Christ. So, nandito rin mga text, marami rin text siya sa Pauline Epistle and even sa Hebrew. Hebrew chapter 2 verse 8, chapter 8 verse 6, chapter 11 verse 16, and chapter 12 verse 26. So, makita mo, tinuturo ng but now, na turo ng Hebrew, yung sinasabing efficacy. Yung pagiging, yung epekto ng kanyang kamatayan bilang alay na kordero. Ang kanyang efficacy, meron siyang unlimited, unlike sa shadow, meron siyang limited effect. Ang kay Jesus Christ, meron siyang unlimited effect because of its perfection. Once for all, at the end of ages, He has appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. And then, nandun din yung sufficiency. Once for all. Chapter 10, verse 10. Finality. Chapter 10, verse 12. Offered once sacrifice for sins for all the time. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for Him. So, doon po sinasabi nga na, even yung textual case natin, die once, then judgment, it's about Jesus Christ. It's about us. It's about Him. Only reprobate, and mga sinasabi nga na, yung preteration last Friday, sila na ang dadaan ng judgment. But to elect, reward, awarding. Because Romans chapter 8 verse 1 said, there is now no condemnation. Lagi may transition. Therefore, there is now no. So makita mo, may pinagkukumparahan si Pablo. For those who are in Christ Jesus. Okay, sabi ni John MacArthur, like all men, Jesus Christ was divinely appointed to die once. But unlike all other men, He will never face judgment. Because He took our sins upon Himself, He took our judgment upon Himself. But the judgment was for our sins, not for His. For He had none. God made Him who knew no sin to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. He died the one death and that judgment demanded. So bilang sa atin,
I hope na unawaan natin kung anong tinuturo ng author ng libro. Jesus Christ is the reality. Alam mo, sa mga Christian churches, dahil sa Christian school, isa sa pinag-iwala ng puro ng principle ng pagtuturo sa bata, ang mundo natin, tinuturo nila, laging mangge, heroes, fantasies, legends. Pag tinuro niyo sa bata as a Christian school, pinopromote niyo lang sila, hindi sa reality. Puro sa fantasies lang. Sino ba yung mga sikat na mga ano ngayon, mga mangge, mga heroes, mga fantasies, mga heroes? Sa Christian school, hindi na po tinuturo yan. Kasi nakukultivate mo yung mind nila, maniwala sa hindi katotohanan. Di ba sabi ni Pablo sa Timothy, ang tao ay naniniwala na sa alamat, sa myth. Hindi na sila naniniwala sa katotohanan. Kaya even Sunday school, children's ministry, iwasan natin magturo ng about sa mga bagay na walang realidad. Kasi nagpo-cultivate lang kayo na maniwala ang bata sa walang katotohanan. Wala nang katotohanan sa tunay na kahulugan ng buhay. Kaya madali silang ma-discourage. Kaya marami nagsisuicide eh. Kasi tinuturo yung mga bagay na hindi totoo. Ang mga churches ngayon, pag hindi Bible-based, tinuturo na kung paano yumaman. Hindi tinuturo ng Bible ang paano yumaman. Yung mga churches ngayon, nagtuturo na how to be rich. Prosperous life. Hindi po yun ang sentro ng Biblia. Ang sentro si Kristo. Jesus Christ is the reality, the substance. Since the reality has come, there is no need to follow the shadow of the Old Testament types. God provides all that we need for salvation in the death of Christ. Sana kasama tayo sa naghuhugod sa mga bata and even sa mga mahal natin sa buhay. Nabuksan ang isip nila sa katotohanan. Ang mundo ngayon lahat nakasentro ang isip nila sa lisyo, sa pleasure. Pero when it comes to truth, ayaw nila kasi nasasaktan sila. Ang tunay na pag-ibig, biblical definition of love, kaya mo siyang i-rebuke when it comes to truth. Kasi ang mundo ngayon ay ibig sabihin ng love, hindi mo siya ino-open, hindi mo siya sinasaktan, hindi mo pinamumukha sa kanyang katotohanan. Kasi, mahal mo raw siya. Yun ang ibig sabihin ng love ngayon. Maraming churches, dumadami sila kasi ayaw nilang ituro ang kasalanan. Ayaw nila ituro ang katotohanan kasi masasaktan sila, aalis sila sa simbahan. Pag sinabi sa'yo, yung bagay na yan, hindi yan magdudulot sa'yo ng maganda. Hindi nila ituturo yun. Kung ano yung gusto nila, siya mong gagawin. Kasi yun yung sistema ng komersyo eh. Pag gusto mong magtinda ng kalakal, huwag mo sasabihin yung masama. Ang sasabihin mo lang, kung ano yung mabuti, kung ano yung paraan na mabibili siya ng parakyano mo. Huwag mo sasabihin na hindi yan, malulugas sa buhok mo dyan pag sumobra gamit mo. Hindi mo sasabihin yun. Yung brand na yan, hindi mo sasabihin may expiration yan. Kaya madalas ngayon, sa pag ginigrit nila ng happy birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. Walang katotohanan yun. Masarap lang siyang pakinggan, pero hindi sa totoo. Masarap lang pakinggan, pero hindi sa totoo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. No? Ang sabi sa aklat ng Santiago, di mo ba alam, hangal, bukas mamamatay ka na. Sana huwag tayo magambag.
sa deception na ginagawa ng mundo na to. Tumayo po tayo sa katotohanan. Tumatuho po tayo sa salita ng Diyos. Tumayo po tayo sa pangako ng ating Ama sa pamamagitan ni Kristo. At sabi sa verse 28, He will save those who are eagerly waiting for Him. Isa sa mga karakter ng tunay na Kristiyano. Kasi nalaman niya katotohanan na ang tunay na buhay ay hindi rito. Ito ay larawan lang, anino ng buhay na darating na inilaan ng ating Ama para sa atin. At yung nilaan ng ating Ama para sa atin, napakalaki, napakabigat ng halaga. Ibinigay niya yung kanyang anak para sa atin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero ngayon, hindi mo ba biglang papalit ang buhay na yan para sa mundo na to na inaalok sa atin? Hindi mo nga ba pinagpapalit? Yan po yung malaki at masakit na katotohanan. Do you have such a desire for the return of Jesus Christ? Or can you relate to the Apostle John who said sa Revelation, Come, Lord Jesus. Yung po isa sa karakter na isang tunay na Kristiyano. Alam niya na ang katotohanan. Kaya alam niya na kung ano ang tunay na buhay na ipinangako ng ating Ama sa pamamagitan ni Kristo. And again, as a conclusion, the central truth for the message is, it's only through Jesus Christ's perfect sacrifice that we are made right with God. Not of any ceremonial laws, not of observing any feast, not of any of our sacrificial offerings we can give. Christ is the high priest whose ministry accomplishes what all the activities of the priest under the old covenant did not accomplish. The true means of redemption, which is Christ, unlike animal sacrifices, which must be repeated and which cannot be changed on the inside. Internal elevation. The sacrifice of Jesus Christ is a once for all, permanent and completely effective solution to sin. The fact that Christ died for sin only once also means that His next arrival in the future will not be as a sacrifice, but as the final fulfillment of God's plan. Yung glorification, consummation, the final state of the order of salvation. So sana, maunawaan natin kung ano yung patuloy na itinuturo ng author ng Hebrew. Unlike ng mga Hebrews that time, bumabalik sila sa dati because of persecution at yung pangako ng leisure and pleasure sa kanila from the past. Ibabalik natin na wala sa iyo. Kaya gusto rin nila bumalik sa dati. Pero sinabi, Hebrews 11, nilatag lahat. Ito yung mga Old Testament saints. Namatay, nagtago sa kuweba, hinati yung katawan, lahat binanggit doon. Tinakwil, pinasecute, nagkaroon ng maraming parusa beatings. At sabi, sa Hebrew chapter 29, Hebrew chapter 11 verse 29, ano sabi ron? Ang kanilang pananampalataya, commended, kinilala ng ating Ama. Pero, hindi ka na naranasan yung pangako ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Yung pangako ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. At sa buhay na walang hanggan, magkakaroon ka muna ng regeneration. Hindi nila naranasan yun. Even yung Holy Spirit indwelling, hindi nila naranasan yun. Pero meron silang pananampalataya. At sabi ng Hebrew author, hindi pa kayo maabot sa pagdanak ng dugo. Babalik na kayo sa dati. Unlike them. Katulad nyo, sila, hindi nila naranasan yung pangako, pero kayo naranasan nyo. Babalik kayo. Ito yung pananampalataya nila.
Ipagpapalit mo lahat ng meron ka. Because of that physical things, yung leisure and pleasures. Tapos hindi ka naniniwala doon sa pangako na darating. Ito na yung katotohanan, ipinangako, nagkaroon na ng katuparan. Mismo sa mata nila, naranasan nila. Naranasan nila yung pangako. Kaya kinukumpara sila ng author ng Hebrew. Ang pananampalataya nila kinilala. Pero yung pananampalataya yun, hindi pa nila nararanasan yung pangako na naranasan nyo. Hindi na-realize sa kanila yung truth. Pero meron silang faith. Tapos ngayon, kaya mo ipagpalit ang lahat ng merong ka dahil lang sa ino-offer ng mundo na to. Diba masakit? Pero sa mga tunay na mananampalataya na nagiging tapat, gaya ni Pablo, sinasabi niya, thanks be to God. Kasi pag nila ni Pablo, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. At ang ayaw kong gawin, saan ko nagagawa? Sino magliligtas sa akin dito? At they pray. Kaya nga sabi niya, thanks be to God. Through Jesus Christ, niligtas ako. Kaya ngayon, sa pagtatapos, napili ko yung kanta na to. Di ba alam natin yung Amazing Grace? Sabi ni John Newton, Amazing Grace. Hindi lang siya masama, nagbebenta pa siya ng mga alipin. Ginawa niyang kalakal yung pagtinda ng mga alipin. Tapos na-create niya yung Amazing Grace. Pero ngayon, may mga author ngayon nagsasabi, your grace still amazes me. Kasi habang binabalikan nila yung nakaraan nila, yung ginawa ni Kristo, hindi ka deserving. Pero naranasan mo yung biyaya. Kaya nakukulod niya, your grace still amazes me. Namamangha ako sa biyayang naranasan ko. Still amazes me. So ang ating kanta, your grace still amazes me. Yun ang ating response team. By Sean Craig and Connie Harrington. If you are overwhelmed, pag hindi ka na amazed or overwhelmed sa grace, maybe you need to examine your spiritual walk. Examine yourself if you are still in Christ. If you're still not amazed. Ang amazed hindi lang sa simula. Ang pag-amaze ng isang mananampalataya habang nandito sa lupa. Kasi meron tayo sa langit na nag-ano sa atin na nanalangin sa ating Ama, nagtatanggol sa ating Ama habang nandito sa lupa.